first speaker namin sa ako nga pala si Bradley. Ako lang kilala. So, ang topic namin ngayon is a student of Word of God. Oh, may sulat. Yan ang di namin nagawa. Nakakalito nga kapag may papel. So, ano bang ibig sabihin ng student of God? So, pare ito, yung student of Word of God, pare, ito yung mga lingkod ng Diyos na mga nag-aaral, ito yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, kumbaga sa English, yung scriptures, para pinag-aaral nila mabuti yung mga scriptures, detail by detail sa Bible. Hindi nila mahapyaw lang itong pinag-aaralan kasi hinihimay-himay nila ito. Tapos din, pagkatapos nila itong pag-aaral, ituturo nila ito sa mga kagayari, mga magagawa, sa mga miyembro ng iglesia. So, dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. So, Bible, bali dito sa English, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Magandang gabi po, kinakabahan po ako. Okay, ang topic ko naman po ay ito. A leader has a vital life-changing message for a lost world. So ang leader, bilang isang leader, tayo dapat ay may vital. Pag sinabing vital, base sa naman, leader should have a vital. Ang word na vital is an adjective in Tagalog, lubhang, kailangan, mahalaga, at saka makabuluhan. So, ibig sabihin, life-changing message for a lost world. So, bakit ba natin kailangan abutin yung mga tao walang pakialam sa mundo, yung mga wala namang kaputihan? Tapos, bakit kailangan natin silang share ng word? Bakit ng kakapayo sa kanila? Kasi, kailangan natin sila, pag sabi sa Bible. Tapos, pag hindi natin sila abot, sino pang aabot sa kanila? Di ba ba? Kasi, wala nang nagmamahal sa kanila yung, kumbaga, everybody's thirsty. Tapos, most commonly yung mga tao ay naiinis sa kanila. Mas kinakers sila kaysa yung tao na hindi, hindi naman masyadong gumagawa ng masama. Kaya yung mga ng message ni Lord, tayo yung gagamitin ni Lord. Amen po ba? Okay. So, ibig sabihin nito, kailangan natin bilang isang tunay na leader ang mag-evangelize. So, pag tayo nag-evangelize, alam naman po natin na hindi mangyayari kung gusto lang natin. Kasi sabi nga po ni Brother Aploy kanina, kailangan po natin ano po yung tawag nun? Prevail po sa prayer. Kumbaga, pag may gusto tayong isang bagay, yung talagang araw-araw natin siya ipag-pray yung kahit mga 5 minutes every day, kailangan natin siyang ipag-pray kung talagang gusto natin. Okay? So,